Chapter 9. Nagmamadaling pumasok si Jerome sa ospital. Excited siya na makita si Jessa at imbitahan siya na kumain sa labas kasama niya. He's smiling like an idiot, imagining he and Jessa out. Knock-knock, anya, habang papasok sa loob ng klinik ni Jessa. Nakabukas kasi ang pintuan nito. Oh Jerome, gulat na wika ng dalaga at niyakap ang lalaki. Nandito ka pala sa Laguna. Ano, kumusta ka na? Kailan ka pa dumating? Sabay tanong niya. Kakarating ko lang kaninang umaga. Sagot naman ni Jerome nang makawala siya sa yakap ng dalaga. O ano palang pinunta mo dito? Pinuntahan ko si Steph. Kaso may lakad siya kaya dumiretso na ako sa'yo. Mukhang may lakad ka naman ata. Anya nang makitang nililipit ni Jessa ang kanyang mga gamit. Oo. Nagaya kasi si Sam na kumain sa labas. Kaya eto, inagahan ko na din ng pag-alis. Sagot naman ng dalaga. Ganun ba? Kung gusto mo sumabay ka na lang sa amin, I'm sure matutuwa si Sam kapag nalamang kasama ka. Yaya ni Jessa. Naku, wag na. Kay na lang, next time na lang. Tanggi ni Jerome. Nawala ang kaninang ngiti sa kanyang mukha. Okay lang sa'yo na next time na? Oo naman, at saka hindi naman yun ang sinadya ko eh. Pagsisinungaling niya. Sige, enjoy na lang kayo ni Sam, alis na ako. Hindi na to lumingon pa. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng klinik ni Jessa. Parang nakonsensya naman si Jessa kaya hinabol niya to. Jerome! Napalingon naman si Jerome na tinanggal ang busangot sa kanyang mukha. Bakit? What if i-cancel ko na lang ang dinner ko with Sam? Naku, wag na, baka magalit pa ang boyfriend mo. Boyfriend ka dyan? Teka, tawagan ko lang. Sagot niya saka nagmamadaling bumalik sa loob ng kanyang klinik. Sumunod naman si Jerome sa kanya. Hello Sam, pwede bang next time na ang dinner natin? Bakit? Dumating kasi si Jerome dito nakakahiya naman sa kanya. Sasamahan ko lang sana siya. Nasa tabi lang si Jerome na nakikinig sa kanila. Hindi ba pwedeng next time mo na siya samahan? Tanong naman ni Sam. Nandito na siya Next time na lang Sorry, bye. At binaba na niya. Nangingiti naman si Jerome ng palihim. Ayun, tayo magkakasama ngayon. So, saan mo ka dadalhin? Ngising tanong kay Jerome. Saan mo ba gusto? Kahit saan, your choice. May kahit saan ba dito sa Laguna? Aba, namimiloso pa ka na rin ngayon Maganda yan. Meaning natatanggal mo na ang pagiging reglahin mo. Pang-aasar naman ni Jessa. Reglahin talaga? Grabe ganyan ba tawag mo sa akin kapag nakatalikod ako? Kapag nagagalit ka lang. Tawang sagot naman ni Jessa. Ang sama. At least nakakaganti ako. Ay, tara na nga. Umalis na nga sila ngunit hindi pa alam ni Jerome kung saan dadalhin ang dalaga. What if sa resort na lang tayo? Tanong niya habang nasa daan sila. Magandang ideya yan. Parang gusto kong makita ang dagat ngayon. Sang-ay naman ni Jessa. Unang dinala ni Jerome ang dalaga sa ina at tinutuloy niya para makakuha sila ng pamalit na tsinelas. Habang nasa loob sila, pansin na pansin ni Jessa ang kaayusan sa loob ng kwartong iyon. Wala siya nakikitang kalat sa sahig, sa mesa at pati sa kama. Ayos na ayos ang buong paligid at mabango. Masinop ka talaga sa gamit, no? Tanong ni Jessa. Ganun talaga ako kahit naman sa bahay dati ayoko nang makalat. Nato napansin ni Jessa sa surfing gear ng lalaki sa isang sulok. Ano na ngayon ang gagawin mo sa mga yan? Tanong ni Jessa. Sinundan naman ng tingin ni Jerome kung saan nakatingin ang dalaga. Bala ko ang ipamigay na sa kaibigan ko. Kaso nanghihinayang naman ako. Sagot niya na may lungkot sa mga mata. Sa lahat ng activities na binawal ng orto ng doktor ni Jerome, ang pagsisurfing pa. Malakas ang force sa paa ang kailangan niya sa sports na yun. Kaya ipinagbawal. Lahat ng mga nangangailangan ng malakas na force sa paa bawal sa kanya.
Don't worry, tanggap ko na naman na hindi ko na magagawa pa ang hilig kong gawin. Sagot naman niya. It's all my... Mabuti pa bumaba na tayo. He got her dahil alam naman niyang walang patutungan ang salitang yon. Doon muna tayo sa kitchen area, may bibilin lang ako. Hindi na pinatapos pa ni Jerome ang sasabihin ng dalaga. Alam niyang sisisihin na naman niya ang kanyang sarili. Dumaan nga si Jerome sa may kitchen para ipahanda ang dinner setup na gusto niya. Tara na, tatawagan na lang tayo kapag handa na. Anya kay Jessa. Dinala niya si Jessa sa bandang marami din ang naglalakad-lakad sa mga ganong oras. Ramdam na ramdam nila ang pagkaplos ang malamig na hangin sa kanilang mga balat. Ang malamig na buhangin na kumikiliti sa kanilang mga talampakan. Mas minabuti ni Jessa na bitbitin ang kanyang tsinelas. Kitang-kita niyang paglubog ng araw mula sa dagat na namumula habang nagpapaalam sa kalupaan. Alam mo, ngayon ko lang ginawa to. Talaga? Kung gusto mo lagi nating gagawin. Sagot naman ni Jerome. Naku, I'm sure busy ka sa work at ganoon din ako. Pero sige, kapag may time ako ay istorbohin kita. Sige ba? Anytime, tawagan mo lang ako. Ngiting sagot naman ni Jerome. Nakakawala to ng stress, no? At saka maganda din sa katawan kasi ang sarap ng hangin na nagmumula sa dagat. Mas masarap pa kung ang mahal mong kasama mo dito. Walang sabi-sabing wika ni Jerome. Napalingon si Jessa sa kanya. So dapat pala yung minamahal ang kasama? Sarkastikong tanong niya. Sabi ko mas masaya kapag minamahal ang kasama. Ulit ni Jerome. Ewan ko sa'yo. Ngiti naman ni Jessa. By the way, akala ko boyfriend mo na si Sam. Hindi pa, ang totoo bala ko naman siyang sagutin. Pagtatapat niya. Pwede bang wag muna? Walang gatol na wika ni Jerome at hindi rin niya alam kung bakit niya nasabi yun. Pero yun ang lumabas sa bibig niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Jessa at nabigla sa winikan na binata. Sasagot sana si Jerome nang mag-ring ang cellphone niya. Sir, handa na po yung bilin niyo. Ang staff sa resort ang tumawag. Sige, pupunta na din kami. Salamat. Tara na, handa na daw ang dinner natin. Yaya niya kay Jessa na hindi sinasagot ang tinatanong ng isa. Hindi na rin unulit pa ni Jessa ang kanyang tanong. Bagkus ay sumunod na lang siya sa lalaki. Sa may cottage, sa gitna ng dagat ang napili ni Jerome na paglagyan ng kanilang dinner na dalawa. Ang cottage na para lang sa mga special occasions. May tulay na pinagawa para lang dito. Doon tayo kakain? Tanong ni Jessa na magsimulang iakbang ni Jerome ang paa sa may tulay. Oo, sagot naman ng binata. Inilalayan niya si Jessa. Hawak-hawak niya ngayon ang kamay ng dalaga papunta sa cottage. Nang marating nila iyon ay namangha ang dalaga sa ganda ng parting yun. Hindi lang sa nasa kalagitnaan iyon ng dagat kundi dahil na din sa setup pinagawa ni Jerome. Candlelights and a bottle of wine na may food na din sa kanilang mesa. Agad na pinaupo ni Jerome ang talaga at binili ng mga staff na nandoon na iwan na lang sila. Ano to? Bakit may ganito? Tanong ni Jessa na hindi pa rin makapaniwala. Of course, dahil sabi mong first time mo gawin ang mga to kaya gagawin ko ng memorable para sa'yo. Okay ba? Masayang tanong ni Jerome. Oo, ang ganda. Nangingilid ang luha ni Jessa. This is the first time. Yes, the first time na mangyari to sa kanya. And she can't hide the fact na humanga siya lalo kay Jerome. O bakit parang ayaw mo naman ata Gustong gusto nga, first time ko kasi na matreat ng ganito kaya nag-i-emote na. Pilit ng ngiting sagot niya. Galing mo din na mag-emote Hindi pa to date paano na lang kapag date na? Pagkaway sagot ni Jerome at nangingiti ito and he's happy to see her happy. Naku, kapag ganito ako i-date na magiging boyfriend ko, for sure magpapakasal agad ako sa kanya. Tawang biro naman niya. Galing hindi na mahihirapan ng boyfriend mo na mag-propose kung ganun. Sagot naman ni Jerome. Biro lang, ikaw naman.
Tara na, kain na nga lang tayo bago pa ako tuliyang nag-emote na lang. Yaya niya. Na makakain sila ay nagpatid na si Jessa sa kanilang bahay. Sabay silang pumasok dahil gusto daw ni Jerome na bumati sa mga magulang na dalaga. Di naman nila inaasahan na madadat na nila si Sam doon. Pansin ang pagkadismaya sa mukha ni Sam sa mga oras na yun. Habang nakikita niya ang dalawa papasok sa bahay. He saw the happiness in Jessa's eyes na hindi niya nakikita kapag magkasama sila. "Oh Sam, nandito ka pala," ani Jessa. "Kanina ka pa ba?" Bating tanong ni Jessa kay Sam na makitang nasa bahay nila ang lalaki. "Kakarating ko lang," malamig na sagot ng lalaki habang nakatuon ang tingin kay Jerome. "Hello po tita, tito." Bating ni Jerome sa mga magulang ni Jessa na nag-aabang din sa pagdating ng dalaga. "O Jerome, iho, ikaw pala ang kasama ng dalaga namin. Kailan pa ang dating mo dito?" Tanong naman ang ina ng dalaga. "Kaninang umaga lang po." "Paano po, mauna na ako Jessa?" Baling niya kay Jessa. "Sige, salamat sa oras ha." "Nag-enjoy ako." Pasasalamat naman ng dalaga. "Salamat din sa pagsama sa akin." Sagot ni Jerome sabay paalam din sa mga magulang nito. Nang makaalis si Jerome ay agad din na nagpaalam si Sam. "Mauna na rin ako tito, tita. Next time na tayo mag-usap Jessa." Sinadya ni Sam na magpaalam para kausapin niya si Jerome. Hindi niya gusto ang pagsusulot nito kay Jessa. "Pare, mag-usap nga tayo." Habol ni Sam kay Jerome. "Bakit? Naliligo ka ba kay Jessa?" "Bakit pare, may problema ba doon?" Balik tanong ni Jerome. "Alam mo namang nanliligaw na ako pare, bakit umentra ka pa?" "Sa pagkakaalam ko hindi pa naman kayo magkarelasyon ni Jessa. Kaya di mo ako pwedeng bawalan kung maligaw man ako." Matapang na sagot ni Jerome. "Ibalato mo na lang sa akin Jerome, mahal ko siya." "Mahal ko rin siya Sam." Pagtatapat naman ni Jerome. Bumutong hininga si Sam. Alam niyang sa kanila ni Jerome ay dihado siya. May the best man win na lang sana pare. No hurt feelings kung sino man ang piliin niya sa ating dalawa. Suggestion ni Jerome. "Sige, may the best man win." Sang-ay ni Sam at inabot niya ang kanyang kamay kay Jerome para makipagkamay. Maligod naman at tinanggap ni Jerome ang kamay niya. Nagbigay hudyat iyon kay Jerome na seryosohin na ang pagtatapat at pandiligaw kay Jessa. Hindi pwedeng maunahan siya ni Sam sa dalaga. "Steph, pwede bang magpatulong sa'yo?" Anya sa kaibigan nang magkita sila. "Tungkol saan?" "Wow ha, may bago ata sa inyo Jerome ha?" Pansin ng kaibigan. "Anong ibig mong sabihin?" "Sa tagal kasi ng pagkakakilala at pagkakaibigan natin ngayon ka lang at humingi ng tulong sa akin." Biro ng kaibigan. "Talaga? Parang hindi ko napansin yun ah." Isin naman niya na mama ang maangan. Hindi talaga niya ugali ang humingi ng tulong lalo na sa mga ganitong bagay. "Oo kaya no? Sige na nga, hingi na ako ng tulong." "Tungkol saan nga?" "Tungkol kay Jessa. Alam ko kasi na mas close kayong dalawa kaya..." "Wait," putol ni Steph sa sinasabi niya. "Don't tell me may something kayo ni Jessa." Kilig na tanong ni Steph. "Wala pa, magkakaroon pa lang kung tutulungan mo ko." "Uy, sabi ko na nga ba madedevelop ka din sa kanya?" "Ako Jerome, good choice. Wala ka nang hanapin pa kay Jessa." Opinyon ng kaibigan. "Kaya nga ako magpapatulong sa iyo mas excited ka pa sa akin." Ano nga itutulong ko?" Hindi matanggal ang ngiti ni Steph ng mga oras na yon. Kinikilig siya sa isiping liligawan ni Jerome si Jessa. "Pwede bang iset up mo kami ni Jessa ng isang date? Yung hindi niya malalaman na ako ang i-date niya." "Ano? Ba't may mga ganyan pa? Hindi ba pwedeng diretsahan mo na lang?" "Nahiya akong imbitahan siya kaya ikaw ang tutulong sa akin." "So you mean iba-blind date mo si Jessa, ganon?" "Iset mo na lang na kayo ang magkikita pero ako pa lang nandun. Ano, okay ba?" "Umuo ka na, baka maunahan ako ni Sam Biglang naalala niya nga ang usapan nila ni Sam. "Ayaw nga pala. Masugid na maliligaw yun ni Jessa." "Naku Jerome, tagilid ka talaga kapag hihina-hina ka." May bahid pananakot na wika ni Steph. "Kaya nga pumayag ka na sa plano ko."
Sagot naman niya. Sige, dahil sa kaibigan naman kita at gusto ko magka-live life ka na, tutulungan kita. Akong bahala sa date nyo. I will get back to you the soonest. Ngising sagot ni Steph. Salamat. Kapag doon nagawa mo, mag-aabay ako sa kasal mo. Birong wika pa niya kay Steph. Wala kang choice, kahit hindi ko magawa, magiging abay ka pa rin. Sagot naman ng isa. Habang nasa klinik, pareha sina Steph at Jessa isinadya ng una ang huli. Paano kausapin? Tama-tama namang walang pasyente si Jessa. Nailakad ka ba mamaya? Tanong agad ni Steph. Mamaya? Bakit? Yayayain sana kitang kumain sa labas. Magpapasama sana ako sa iyo kasi birthday ng kaibigan ko. Alibay ni Steph. Naku Steph, may dinner kami ni Sam eh. Hindi kasi natuloy yung dinner namin last time kaya eto bumabawi na baka magtampo pa sa akin yun eh. Sagot naman ni Jessa. Ay sayang naman, sige magpapasama na lang ako kay Oscar. Pagkaway sagot ni Steph na dinamay pa ang kasintahan. Sorry ah. Okay lang, pero teka. Kayo na ba nitong maliligaw mo? Pasimpleng sumasagap ng chismis itong si Steph. Hindi pa naman. Sa tingin mo Steph, okay si Sam? Hinging opinyon naman ni Jessa. Ha? Mukhang okay naman siya, bakit? Balak mo na bang sagutin? Sana, kaso parang nag-aalangan ako eh. Pagdatapat ni Jessa. Bakit naman? Now Steph digging out something without Jessa noticing. Kailangan niyang malaman kundi wala na ang balak ni Jerome na manligaw. Parang may hinahanap ako na hindi ko naman alam. Sam is a perfect guy na pero ewan. Hindi ko din maintindihan bakit ako nag-aalangan. Baka naman hindi talaga siyang gusto mo. Kumibit balikat lang si Jessa. Ang masasabi ko lang, pag-isipan mo ng maigi ang magiging desisyon mo. Dahil kung hindi ka sigurado sa isang bagay, wag mo nang pasukin. Baka sa bandang huli, hirap ka na lumabas. Payo ni Steph. Salamat pag-iisipan ko ang mga sinabi mo. Agad na binalita ni Steph kay Jerome ang dinner date ni Jessa at Sam. Mukha nakaka-first base na si Sam Jerome. Dehado ka talaga sa lagay na to. Wika ni Steph. Pumayag siya na makipag-date doon? Yes, and much worse, pinag-iisipan na niyang sasagutin to. Double what? Sinabi ni Jessa yan? Oo, kaya ikaw kung talagang gusto mo yung tao, kumilos ka na at baka maunahan ka. Ay, hindi naman pwedeng umentara na lang ako. Pag-aalinlangan niya. Naku, bahala ka Jerome, sinasabi ko sa'yo, nganga ka na naman kapag nagkataon. Napaisip siya sa sinabi ni Steph. Tamang kaibigan. Paano nga ngayon kung sagutin na ni Jessa si Sam? Paano kung maunahan na siya ni Sam ngayon na wala pa siyang ginagawa? Dapat makagawa siya ng paraan. Agad na tumawag siya sa isang flower shop. Nagpaayos ang isang kumpol ng white roses at saka pinadeliver sa clinic mismo ni Jessa. Nabigla si Jessa nang sa kalagitnaan ng kanyang therapy session. Sa isa niyang pasyente ay may kumatok sa pinto. Tumigil si Lupan samantala para pagbuksan iyon. Yes? Tanong niya sa lalaki. Delivery boy po para kay Jessa? Sagot ng delivery boy. Ako nga, galing kanino yan kuya? Hindi po nagpasabi baka po nasa card. Nang mapirmahan ng delivery slip at makalis ang lalaki, inamoy niya ang bulaklak saka tinignan ng card. Akala niya galing kay Sam ngunit hindi pala. Flowers for you beautiful lady. Hope you like it. Jerome. Ang nakalagay sa card na may smiley pa sa bandang dulo. Lihim na napangiti si Jessa. Galing ba yun dun sa engineer mong manliligaw? Tanong ng osyosera niyang pasyente. Napangiti siya. Hindi ho, galing po sa isang kaibigan. Pagniting sagot naman niya. Isang kaibigan nga lang ba? Ang haba ng ngiti mo. Kantsaw pa ng isa sa kanya. Ngumiti ulit siya. Mahaba po ba? Ano po ba ibig sabihin kapag mahaba ang ngiti mo dahil sa isang bagay na ganito? Una, nagagandahan ka sa bulaklak na hawak mo. Pangalawa, kinikilig ka dahil importanteng tao nagbigay sa'yo. Napatawa tuloy si Jessa. Ganun po ba yun? Oo naman. Saan sa dalawa? Curious sa tanong naman ito. Nag-isip ng bahagya si Jessa. Pwede bang parehas? Nahiyang balik tanong niya. Isa lang ibig sabihin niyan, in love ka na. Bulalas ang ginang na nakapagpamula sa kanyang muka.
Hay talaga. Ay na naman kayo sa mga biro nyo. Sa isip ni Chessa, in love nga ba siya? Anong ibig sabihin ng pinadalang bulaklak ni Jerome sa kanya? Gusto niyang malaman ng kasagutan sa mga katanungan, ngunit paano? Paano kung binibigyan niya lang ng ibang kahulugan?